May buntag sa tanan. Kumusta man mo din ha? Ako rin si Pastor Jimmy Sabandal sa Chaplaincy Department, no? Medyo mo pagaw akong tingog karon kay murag uso man yata ron kanang na ubo-ubo, no? Kamo din ha, ang climate na to medyo lain. So ninintak na karon sa kabuntagon. Nakoy kini nga programa nato naguluhan ni mga higala healthy lifestyle. So nikabat na tag tulo ka tuig. Kada adlaw gikan sa mga alas 10 hangtod sa alas 11 naghimo tani nga programa mga igsoon. So pila sa inyo nga nakadungog na ani nga lecture tas kamot. Kini si kuan Brother Jesus, no? Kadaghanan ni. Natay lagbog diya mga igsoon isulat yung pangalan. So nikabat ng mga 6,000, no? Mga 6,000 na ang nakasulat din ha. So iapil inyong pangalan para mahurot na siya diha nga lagbok nya ilista na nato og bag-o pod, no? So daan. Daan na siya. Namo diri sa Adventist Hospital Davao mga igsoon alang sa inyong tagsa-tagsa ka mga kuan, no? Mga transactions. Unya naka natay attendance hapitan na mahurot nga libro kanang lagbok. Now ang akong i-share sa inyo karon kay kada buntag sa human nga makamata ko Brother Jesus nga akong ampo sa Ginoo nga Ginoo sa di pa ko mamatay, sa di pa muundag akong ginhawa, naalay bisag usa ka tawo nga makahibalo what is the will of God, no? Kung unsa ang pagbuot sa Ginoo. Kaya ang atong kinabuhi sa kalibutan walay siguro, pero ang atong kamatayon sigurado, no? Bisag ugma, pwede ta mamatay, no? Anytime. O sunod nga mga tuig. Now, naay usa ka numero nga halos ginaawayan. Mag-away ang tao. Unsa ning numero? Numero 9 o numero 6. Okay. Ang numero 9 nagasimbolo kini siya sa God's principle or God's prescription, no? God's prescription. Naay panultihon nga kung dili nato sundon ang God's prescription o nya atong gisunod kining people's idea or people's initiative or people's invention, so ang resulta doctor's prescription. Sa asa man yung ganahan, God's prescription or doctor's prescription? Sa may maayo. Ha? Maayo ang God's prescription. Kung diri ko magbarog, unsa may ako nakitaan? Kung dili ko magtindog. Numero 6, no? Maskin pag mag-away ta, maskin pag mag-abot ta sa korte, mao gyud na akong barugan, numero 6 ang ako nakita. Pero kung diri ko magbarog, unsa may nakita nako? Ha? Numero 9. So ang tao walay undang og away kay ang iyang barugan kung unsa iyang nakitaan, no? Yung barugan. So maski pag mag-abot sa korte, kuan gyud imo gyud ang barugan. Mao nang nay panultihon sa mga katigulangan na kung unsay namatan og kahayag mao'y pakamatyan. Pero need ay nato pud nga mahibalo kung unsay nahitabo dito unsay ilang gituhuan. So mao na nga ang tawo way undang og debate, panag-away. Actually naay panultihon mga higalag igsoon nga usa ka author nga our world is like a book. Na every nation is like a page. So kung karon kita nagkinabuhi ta sa kalibutan unya wala pa ta kadto sa laing nasod unya hangtod nga kita naarot sa Pilipinas, so ang imong murag one page lang. Pero wa ba ta kabantay usahay nga ang kultura nato sa Pilipinas lahi pud ang kultura sa laing nasod, no? So mo na nga very limited lang ang atong knowledge kung naara ta diri pa. Pero that's okay. Okay man na siya. Wala man ay daotan pod. Pero kinahanglan lang nga ma-open ato mind. Mahimo ta kung close-minded ta,
diha na ang dili maayo kay pwede ta moingon nga naipanultihon nga mabaw lang ang atong nasabtan. So, niining kalibutan na naay duha ka baruganan nga ato ang pilian. Kining GP versus PI. So, unsa ning GP? Unsa ning PI? Okay? So, ang GP is expression, PI is permission. So, tawag na God's principle versus people's idea. So, naay mga tao nga, kanang gitawag nga close-minded, dili ta mabasulaan na usahay kay kung maog yun na imuhang baruganan, so naamtay freedom of choice, no? Close-minded ta. O nya, naingon ito nga, naay tawhanon lang nga idea. Ug naapoy God's principle. So, usahay, kining ideya nato, nakuha nato ni gikan sa Ark Reveal. Kanang rebuildi gani sa Ginoo. Kinsa may rebuildi sa Ginoo dito sa langit? Si Lucifer. So usahay dito ta niliwat sa iyang idea kanang people's idea sa dito ta niliwat nikuha sa iyang idea. Ang tawag na people's invention, people's initiative. Now, akong i-share sa inyo karon ang kanang gitawag nga ang God's principle mga higalag igsoon. God's principle mauna ang nakasulat naa sa 10 Commandments of God. Pila ka buok sugo sa Ginoo? Pila ka buok sugo? Napulo ka sugo. Okay. Ngano man kaha nga napulo man ang gibutang sa Ginoo nga sugo. Kaya ang napulo, ang numero nga 10, ang 10 number, napulo ka numero, complete na siya. Di ba na ay numero nga million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, octillion, nonallion, o decillion. Daghan ng number. Ang atong nahibawan ni siguro, billion lang. Or trillion, no? Trillion. Katong mga kwartahan na gyud nga daghan nagkwarta, daghan project, so nakakwartag trillion. Trillion. Pero pila ka buok numero ang nagbalik-balik? Ha? Gikan sa 0 ngadto sa 9, napulo ka numero ang nagbalik-balik. That's why na ang Ginoong Dios, ang Almighty God, naghatag og napulo ka mga sugo. 10 Commandments of God. So importante kung daghan tag mga nahibaw-an sa atong pag-eskwela, sa atong edukasyon, o daghan tag ma-memorize nga mga script, mas gwapo nga nasabtan nato ang napulo ka sugo, no? Mas gwapo nga na-memorize nato ang napulo ka sugo, ug mas gwapo nga ma-apply nato ang napulo ka sugo sa atong kinabuhi. Nga naman nga kita na problema bisan sa atong nasod. Naay mga tao nga moingon nga atong inipal ang atong nasod. Unsa nang Nepal? Kay katong Nepal, gisunog nila ang ilahang mga parliamentary building o ilang ipang sunog ang balay sa mga leaders dito. Kay ilahang gi-judge nila, o judge mo siguro, nga kurakot ang ilahang mga leader. Muna nga ang mga katauhan nagkahiusa sa pagpatay o sa pagsunog sa mga leaders. Ano na sa mga igsoon. Pero, kung ang tao lang, musunod lang sa napulo kasugo sa Ginoo, ang kining kalibutan nga atong gipuyan, mura siyang langit. Kay kung ang sugo nag-ingon ayaw pagpangawat, wala na ikawatan. Di ba? So, mo ni siya ang 10 Commandments. Now, atong subayon ng 10 Commandments, mga higalag igsoon. Pila gani ang sugo sa Ginoo? Napulo. Sana na siya. Dito ni sa Ridge Mount Sinai. Okay. Obeying these commandments lead to healthier relationships, reduce stress, and a balanced life. Okay? And let's explore how following God's laws can contribute to a healthy lifestyle. So the first part of the 10 Commandments, mga igsoon, is spiritual and mental health. And these relationships, these commandments focus on our relationship with God
which affects our inner peace and emotional well-being. So, timan nga ang napulo ka sugo, nabahin sa duha ka kategory. The first part o second part category, our relationship to God, that is vertical relationship, and second part is our horizontal relationship to our fellow human being. Okay? So, mana sa mga higalag igsoon. Okay, atong unahon. Dini ang so gitawag ni mga igsoon, paghigugma nimo sa Dios, gitawag ni siya vertical relationship. Okay? Pero sa di pa ko mo adto sa unahan mag-ampo ta, dalaygon nga Dios, amahan namo nga naka sa langit. Salamat sa higayon nga kami makapamalandong sa imong mga pulong, among gihangyo imong presensya pinagi sa Espiritu Santo nga makig-uban namo Ginoo, nga masabtan namo ni o magkinabuhi kami sumala sa imong kabubuton. Gitugyan namo ning tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, sumao ni siya mga igsoon, no? Vertical relationship. Ang first part mo na siya ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Naay sugo ang Ginoo. Ang ikaduha is love to man. That is our relationship, horizontal relationship sa atong isig katao. Okay, so atong i-review muna ako mga kaigsunan. So manay vertical and horizontal. So kini ang 10 commandments, mao po ni siya ang kining cross. No, kining cross, ang symbol sa cross is death. That is the death penalty. So sa diha nga si Kristo sa diha nga ang tawo nakasala, ang bayad sa sala patay, kamatayon. Mamatay kita bisag unsa kay bayad man sa sala kay sad-an man atong unang nanay ug tatay nato nga si Eva ug si Adan. Sa diyang nakasala na sila, bisupak nila ang sugo sa Ginoo. Kita karon bisag unsa natong likay-likay sa sakit, masakit ta ug padulong ta mamatay kung dili kung dili man maayo. Pero napay panahon nga maayo ta. Mao na nga naay mga naimbento nga mga tambal nga nasa pharmacy, mga drugs nga para palito nato bisag mahal para nga ang atong extension pero pero ako isulti sa pasyente mga igsoon nga maskin pag wala kay piso nga nabilin nga kwarta si upitaka, basta dili pagka oras nga mamatay buhi pagkagihapon. Pero maskin pag daghang kwarta usa ka dump truck nga kanang linibo nga kwarta nga nasa imong balay, pero oras na nga muundang imong ginhawa karong oras dili gyud na siya makatabang sa imong mga igsoon. Pero mao na gingon nga ang nagdepende sa Ginoo ang ato ang kahimtang sa kinabuhi. So mao ni siya. So the cross is a symbol of penalty. Kinsa may namatay sa cross? Si Jesus Christ. Ngano namatay siya sa cross? Because para kita makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Kung mutuo ta sa iya nga nalansang sa cross. Karon atong review nato ang 10 commandments mga igsoon. Okay? So ako na ning gikuan dito ni sa Mount Sinai mga igsoon. Pero kuan sa Sinai Peninsula ni siya. Pero kuan man ang kita diri sa Pilipinas, hayahay ta kay diri sa Pilipinas mga igsoon, kay mangayo kag tanglad sa imong silingan o kanang malunggay, way problema kay daghang kayong youth, daghang kayong kanang tanom. Pero dito sa lugar sa Middle East, bisag tanglad dili mabuhi. Kay puro desierto, no? Dito ni David sa Middle East. Now, dinhi naay usa ka kuan diri, naay mga sakyanan, matingala mo nga katong mga nakapalit og sakyanan, kato siguro mga kontraktor nakapalit og mga mahal nga sakyanan. Pero dito sa Middle East, ano na sila? Natural ra sa ilaha nga ang ilang sakyanan mahal kayo. Kay ang ilang oil dito nagtubod sa Saudi Arabia, no? Sa Doha, Qatar, sa Middle East. O bisan sa Israel. Okay? So naadire. Naay sakyanan nga 275 million na sakyanan. Kita siguro sa entire life kung nakagunit tag 1 million mura talagsaon na gyud no, brother, sa tingala ni brother Arman Gonzales. Oh, brother Arman, kaduha na ka nakadungog ani nga lecture? Kaduha na, katulo. Brother Arman, no? Makagunit tag 1 million, wa na, lipay na siguro ta ng 1 million. Brother Jesus, no? Pero kini sakyanan lang na 275 million. 330 million, kini Red Bull na sakyanan. 385 million, kini pagani, no? $7 million.
Og naagyoy draftel Rolls Royce nga nagkantidad og $30 million. Equivalent sa 165 billion. So, tingaling puro diamonds ang naa dito sa sulod, no? Nasakyanan. So, mahal kayo ng mga sakyanan, mga igsoon. Okay? Pero nga naman ka ang napulo kasugo. Nag-ingon ang napulo kasugo, unang sugo sa Ginoo. You shall have no other gods before me. Brother Arman, nagsugo ang Ginoo, ayaw pagbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. And that is absolute. Nga kung kita dunay relasyon sa Ginoo nga Almighty God, nga naghatag sa hangin nga atong giginhawa, sa tubig nga atong ipang-inom o sa mga pagkaon, si Satanas ba makahatag maghangin nga atong giginhawa? Dili. Maghatag siya sigarilyo kay para madaot atong hangin, no? Oh. Si Satanas ba makahatag ba siya tubig nga limpyo? Maghimo lang siya kape ug coke para lami kay imnon niya madaot na ta. Diba? Okay, ano siya? Pero nga naman kaha, nga ang mga Israelita, after the Exodus, crossing the Red Sea, nga giluwas sila sa Ginoo, Brother Arman. And after 1 month and 10 days, mga 40 days si Moses, nisaka sa Mount Sinai to receive the Decalogue or the 10 words of God, the 10 commandments, nga naman kaha, nga ang mga Israelita, nagtigom sa ilang mga bulawan, gikan sa mga ariyos, gikan sa singsing, sa ilang kwintas, o sa ilang mga rilo, o sa tanang mga gibit-bit nilang bulawan from Egypt, gihimo nila og kanang golden calf, gihimo nilang larawan na baka, og ilang gisimba, og naisinggi sila, praise the Lord, hallelujah. Ang ilang gisimba, ang baka. Pero ilang ginganlan og Jehovah, nga Almighty God. Ano mong kaha? Posible ba nga kita maogi hapon ng atong ginahimo? Unsay ingon sa napulo kasugo, ayaw pagbaton og larawan nga, naingon diri, thou shall have no other gods before me. Doon na yung sa ka-Islamic na pasyente, ingon siya, kana daw iro, kana daw halimbawa, maghimo kag tilapia nga kahoy, niya imong pirituhon, pagkatapos iitsa nimo sa iro, mukaon ang iro, dili. Dili mukaon ang iro, kay kahibalo siya nga, kahoy rato siya. Pero pila ka tao sa kalibutan nga bisag ribulto, ginasimba. Pero ingon ang Ginoo, ayaw pagsimba sa mga no other gods before me. Okay? So kini ako lang naging expose sa inyo kay ang akong agreement sa Ginoo nga sa di pa muundang akong ginhawa, gusto na ko nga naay tawo nga makahibalo what is the will of God. Okay? So mo ning ingon sa Ginoo. Posible ba nga kining atong sakyanan mao gihapon ni ang atong idolatry or atong gisimba kuan gihapon, Dios gihapon. Nga naman, kay ang sakyanan nato naay headlight. Ang headlight murag mata, di ba? Naay side mirror. Ang side mirror murag dalunggan. Di ba? Naay ligid, murag tiil ang ligid. Unya kung imo nang pasinawon, magtrapo ka ana, pila ka oras ang imong magasto. No, pila ka oras kung magtrapo ka para masinaw. Brother Arman, nagay sakyanan Brother Arman. Kung magwashing ka, pila ka oras? Mga 1 hour. Unya, naabay mga bisag 5 ka minuto nga nagbasa kag Bible. Tingali wala. Wa ka kabasag Bible, bisag 5 na lang ka minuto. Pero nagsigi kag hapuhap sa imong manok nga pangtari. So ang imong idol, ang imong manok. Asa may daghan mo sulod sa simbahan, sa sabungan. Tigay mas daghan pag-attendan sa sabungan, no? So kini atong sakyanan, pwede na siya mahimong idol nato mga igsoon. Okay? Worshipping false gods such as money. So posible ba nga ang atong gisimba mga mini nga Dios sama sa kwarta? Dios ang gihapon. Pila ka buok tawo nga nagpinatyanay nga bisag igsoon magpatay kay kwarta ang hinungdan. Di ba? Pero natoy gahapon man kung nakakita ato nga ang buaya di ay paborito nga kaunon sa buaya kining manok, no? Manok. Nya imo na daghan ang bahugan daw na nimong buaya,
di na siya mukaon kung mabusog na kay mga 8% raman daw sa body weight niya ang iyang makaon. Sa may pangbuaya no kay muundang pa panahon no, kanang masubrahan na kay ang buaya daw nga tao kay bisag pila ka kwarta, pila ka milyon dili mo undang. Okay? So mano siya? Success. Ining atong success, posible ba nga Dios nato? Or atong pagkasikat sama ni Michael Jackson. So true health begins with a strong relationship with God. So ang tinuod daw nga maayong panglawas nagsugod sa maayong relasyon ngadto sa Almighty God. Agree ba ka naman? So dapat masabtan nato na siya. Ikaduha, nga sugo sa Ginoo. Okay? Kuha na to ha. So unsa daw nga first commandment of God? No other gods before me. So dapat siya lang nga nag-create sa langit sa yuta. Isa lang, di ba? Ikaduha, you shall not make for yourself an idol. So ang ikaduha sulusamar gyapon, no? So para ang ikaduha ato ni ikaw na. So duha. So, ang meaning aning duha is, do not bow yourself to the graven images, mga ribulto. Daghang mga ribulto ro nga, bisang monumento ni Rizal, ribulto mo na siya. Or kining mga dagkahoy nga naimata, nailong, naibaba, naingipon, nailong, naitiil. So, dapat, you shall not bow down them. Ano siyang second commandment, no? Do not bow. Sa laing nasod, ang ilahang emperador mo ilang ginasimba sa Thailand, sa North Korea, ang ilang gi-worship ang ilahang emperador, ang ilahang king. Okay? So no other gods. Akong gi-google diri mga kaigsunan ang idol na ay babae kayo nga gwapa. So mo nadabutan din na. So sa mga lalaki, posible nga ang idol mga gwapa nga babae or mga sakyanan nga mga gwapo nga sakyanan sa kuan sa Middle East or artista. Modern idols can be unhealthy habits like addiction to social media. So, unsa maging idols nato? Akong isulti sa inyo ha mga higsoon. Kinsa gani ang God of this world? Kinsay God of this world? Actually, ang tinud-anay mo si Satan. Kay kung si Jesus pa ang God of this world, walay away nga mahitabo. Nganuman, unsay gingon ni Jesus? Love your enemies. Nisunod ba ang tao sa kan Jesus o kang Satanas nisunod? Ang tao. Oh. So, ang God of this world, kinsa gani? Si Satan. Siya ang God of this world. Pero ang Almighty God nga nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan, Jesus Christ. Okay? Pero atong kanon diri mga igsoon, we are all string attached sa gitaw nga inventions, no, people's inventions. Pila ka buktaw sa kalibutan nga naay cellphone. Diri sa Pilipinas halos na tay cellphone, di ba? So sa cellphone pa lang daan, unsa man? We are already string attached by Satan. Ngano man? Kay ang tao na addict na sa social media. So I finally realized it. People are prisoners of their phones. That's why they are called cellphones. Sa cellphones pa lang daan, tanawa ang mga kabataan karon nga naay maghikog na. Gumikan lang sa cellphone nga pirmi nagtan-aw dito sa mga na-attach sa mga social media, no? Sa TikTok, no? Ang uban unsa man kanang ma-depress na, no? Mama Ida, happy morning. So or sa pagkaon, nahimo natong idolatry ang pagkaon or sa trabaho. No? Sa work na to. Paminawan yung pangalan no? Kung gitawagin yung pangalan. So okay ra mo matulog diha. Free ra mo matulog mga igsoon. So prioritizing God helps us avoid stress, burnout, and unhealthy lifestyle. So dapat day mga higalag igsoon, i-priority nato ang Ginoo. Pero ang problema ani brother, unsay ngalan ni brother? Brother Terso, ang problema ni brother Terso, ang atong giilang nga Ginoo kay wa man ta kaila sa Ginoo, pero because of our misunderstanding of God, we are thinking that His name is God Almighty, the Creator, but we are following the character of Satan. Because nagmatter man kung unsay atong karakter, kung ang Dios nga atong gisunod, we must know Him aright. Kung ano ang karakter ng ating sinasamba, ganun din ang karakter natin. Di ba?
Kaya pwede sabihin natin na, oh Almighty God, na sumasamba ako sa iyo, pero yung ugali natin ay hindi man katulad sa Kanya. Ang ugali natin ay katulad din ni Satanas. So, maaring si Satanas din ang sinasamba natin. Dahil mas napuri siya napupuri natin ang Panginoon pag sinusunod natin ang Kanyang ugali, Kanyang kalooban, no? Tagalog na ito gamay, ha? Okay, number 3. You shall not misuse the name of the Lord. Okay? Sige. So, the third commandment, mga igsoon, mo ni. Pila gani? So, nagkuha na siya. Para masabtan na to, ang ikatulong nga sugo sa Ginoo, mga kaigsunan, do not use the name of God in vain. So, murag ana na siya, no? Ang signal na, Brother Jesus, ha? Kung saan na pa, takom. So, ayaw gamita ang ngalan sa Diyos sa pasipala. Okay? Mao ni siya, Brother Terso. So, the foundational name of God. So, sa Hebrew word, may ginatawag, Brother Terso, nga tetragrammaton. What is the tetragrammaton? Since the alphabet of the Hebrew alphabet is no vowel, walay vowel, only consonant. So, the name of God in the Hebrew language is Yud, He, Vawhe. Yud, He, Vawhe, that is YHWH, no? So nga ang meaning niya is I am who I am. Okay, the self-existence God. Sa Hebrew word o sa Greek word is Elohim. El Elyon, the Most High. El Shaddai, God Almighty. El Olam, the everlasting God. So Jehovah Jireh, the Lord, God will provide. So, muna ilang mga different names, mga igsoon, no? Now, ang word nga Yeshua, that is the Lord saves. Abba, our Father. Emmanuel is God with us, no? That is referring to Jesus Christ when He was born. And then, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, no? In Revelation 22, verse 13. God is eternal, the first and the last. So, speaking with reverence and truth builds emotional and relational health. So, muna sa mga igsoon. Now, that is how, sa mga Hebrew people, very, kuan sila, no? With reverence, ang ilahang bisag paglitok lang sa ngalan sa Ginoo. Sa tuwa, makatamak tagtae, mutawag mo, kuan dayon, makadiyos dayon. Sayop ang ato ang, gamito na to ang Dios sa pasipala nga pangalan, dali ra nato malitok. But during their time, even uttering the word of God is only a whisper lang. Kay dili sila gusto nga mapasipadan ang Ginoo. Okay, sa ato maiyaga-yagaan, dali ra ta makayaga-yaga. Pero sa ilaha sa una mga kaigsunan, with reverence ang ilahang paggamit sa ngalan sa Ginoo. So even negative speech, complaining, gossiping, increases mental stress and negativity. So, dapat na ay panultihon mga igsoong nga makapasipala ta sa ngalan sa Ginoo, pinaagi po sa atong mga pagsaad. No? Halimbawa, nakay silingan nimo man, ingon imong nga, maningil ka sa imong utang. Brad, bayad na ka sa imong utang. Mingon siya, imong silingan nga, o lagi, man, mo bayad ra ko. Karon lang December, kay makabonus na ko. Minsan niya, sure ka nga makabayad ka karong December. O lagi, sure, oh. Sure, mamatay pa mo silingan. So, sayop na siya. That is blasphemy or that is, na siya, pasipala na siya sa ngalan sa Ginoo kung imong gamito na siya nga saad, mga igsoon. Now, adto ta sa ikaupat nga sugo sa Ginoo. Okay? So, ato makitaan ang ikaupat nga sugo sa Ginoo, mao na yung signal. Ikaupat nga sugo sa Ginoo. So meaning to say, naay sign na nga rest or pahulay. Okay, so unsay gingon sa 10 commandments? The fourth commandment of God, remember the Sabbath day and keep it holy. Karon mangutana ko sa inyo, ha. Kanus aman gihatag sa Ginoo o gisulat sa Ginoo ang iyahang karakter. Ang 10 commandments is
character of God which is gikuan na siya, no, gi-clear siya nga against sa atong nga karakter kay ang tao naging satanic ang tao, no? Ang tao naging satanic ang iyang karakter. Ang Ginoo is holy, good, holy and good and just. Pero ang law of God is holy, good and just. Pero ang tao nilikoy, ang iyang karakter is satanic na. Oo. Karon ang question, asa or kanus aman asa nga location gihatag sa Ginoo ang iyang karakter, gisulat sa Ginoo. Asa dapat unsa nga location? Unsa nga event? Ha? Ang napulo ka meaning to say ang positive nga napulo ka sugo, Brother Terso, gisulat sa Ginoo. Asa dapat? Brother Jesus, asa man dapat? Brother Arman, ha? Lagi asa kanus ato nga panahon, unsa to nga event nga gisulat sa Ginoo? Ha? Okay. Ang tama nga answer, panahon sa creation sa dito sa paradise. Sa dihang gisulat sa dihang gihimo sa Ginoo si Adan og si Eva dito na. Yes, pero tuana dito gibutang na sa kasing-kasing ni Adan o ni Eva. Meaning to say, sa dihang nahimo na si Eva og si Adan og si Eva, Brother Jesus, ang karakter ni Adan og ni Eva sama na sa karakter sa Ginoo. Katong giingon dito, let us make man in our own image, and God created man male and female in his own image, in the likeness of God. So ang kinaiya ni Adan og ni Eva pareho sa Ginoo nga kinaiya. Pero dihang si Satan ni sulod dito sa Garden of Eden, o gihimo niyang agent or medium ang, Brother JC, happy morning, congratulations, ang serpent. Gihimo niya ang serpent nga agent. So ang serpent, mitintal ni Eva sa pagkaon sa gidili sa Ginoo. So si Eva, nahimo ng kawatan. Nahimo ng kawatan si Eva. Nga naman, gikaon ang gidili sa Ginoo. So the moment di ay nga atong kanon ang bawal, ang gidili sa Ginoo, kawatan na ta. Ug maunay sala ni Eva ug ni Adan. That's why 1,500 years from the creation sa Garden of Eden, Brother JC, according to the scholars, ang Mount Sinai gisulat pag-utro sa Ginoo dito sa two tablets of stones. Ang napulo kasugo o kining napulo kasugo is a reminder. Reminder na. Nga naman, kay sa Genesis chapter 2, mahibaw na to, nga after the creation of Adam and Eve, gihatag sa Ginoo ang Sabbath. Okay, so mo na siya. So, unsa ingon na sa Ginoo? Remember the Sabbath day and keep it holy. So dinhi sa 10 commandments mga higala kay igsoon, ang sugo dinhi ayaw kalimot. Ang sugo dinhi hinumdumi. Subrod na siya. Kay pila sa inyo nga naghulam og bangburan sa silingan nga wa pa nauli hangtod karon. Pila sa inyo nga naay utang nga wa pa ninyo nabayri kay nalimtan ninyo. Ana na siya. Pero gi-specify lang sa Ginoo, wala man siya nag-ingon nga ayaw hinumdumi, ayaw pagpatay, hinumdumi, ayaw pagpangawat, hinumdumi, ayaw pagpangabit. Wala man siya nag-ingon. Niingon ra man siya, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay. Nga naman kaha, kay kadaghanan sa inyo karon nga akong kaistorya, nga gistoryahan, wala pa kayo makahibalog unsay tamang adlaw nga igpapahulay nga atong hinumduman. Okay, so mao na nga karon ang result. So naa na siya. Rest is essential for physical and mental health. So, gusto tag mga pahulay mga kaigsunan, gusto tag mga resort, di ba? Na makapahulay ta. So modern science confirms that taking a Sabbath, a day of rest, reduces stress and anxiety, improves heart health, increases focus and productivity. Okay, unsay gingon ni Cristo, Brother Terso, ingon ni sa 10 commandments, remember the Sabbath day to keep it holy. So unsa daw itong hinumduman? The Sabbath day. So karon atong subayon. Ha? Kanang mo gisunod sa mga Israelita. Ang Sabbath day. Anya kay kasi Kristo nanambal man sa adlaw ka Sabado. Nya nagpaway sa adlaw ka Domingo. Sa may kasulti nimo ana. Mo na akong explain ron. Okay.
Mao ni siya, Brother Terso. Tanawa na ta, unsay gibutang sa 10 Commandments? Ang sugo sa Ginoo is absolute nga naa sa 10 Commandments. Kay diha man ang tao nakasala. Diha ang tao nga ma-identified kung naa pa bata sa Ginoo or naa pa bata nagrebelde sa Ginoo. Duha ra man ni ang tao sa kalibutan. Pero kadaghanan nato kita rebelde ta sa Ginoo. Okay? Mane, mga igsoon. Karon ang Sabat, ang Hebrew word nga Sabat, ang Sabat sa Hebrew word is Shabbat. Sa Greek word is Sabaton. Ang meaning ana, Brother Terso, Brother Jesus, is pahulay. Kung ikaw usa ka worker, o niya ang imong day of Lunes. So ang imuhang Sabat, Lunes, di ba? Pwede sa imuha ang imong Sabat, Miyerkules. So ang imuhang Sabat, Miyerkules. Ana na siya ha. Mao na siya ang istorya. Kaya ang word nga Sabat is rest, pahulay lang. Okay? Karon mangutana ta, unsa may Sabat sa Ginoo? Okay, asa may imong sundon? Ang imong Sabat or ang Sabat sa Ginoo? Sundon mo ang Sabat sa Ginoo, pero kung in case of emergency, kung kailangan din mo Okay, sumani siya ha. Okay. Naingon diri 6 days shalt thou labor and do all thy works. So dinhi gi-remind sa ta masayop sala pod kung duha ka sa usa ka semana, pila ka adlaw gani usa ka semana? 7. Sayop po na siya kung 5 lang ka adlaw ang imong trabaho. Kaya ato naandan 5 lang man ka adlaw. Pero ang tama gyud 6 days thou shalt labor. Pero sa sa gobyerno kung nang-employee ta 5 days raman. So dapat sa inyong balay pag adlaw nga kanang bakante na magtrabaho na kaana po dito sa imong pero naa kay adlaw nga musimba ka sa Ginoo because kana nga time okay. Pero ako isulti sa inyo ha. Tanang adlaw malipay ang Ginoo nga magsimba ta pero naa may magtrabaho. Naman po. So meaning to say pwede gihapon ka kasimba bisag Lunes, Martes, Miyerkules pero magtrabaho gihapon ka. Pero naagi usa ka adlaw nga gibawal ang magtrabaho kay kanang panahon na para sa Ginoo. Karon unsa ning adlaw? But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. So unsa daw adlaw ang Sabat sa Ginoo? Unsang adlaw ang Sabat sa Ginoo? The 7th day. So ana na siya. Pwede ang imong Sabat Lunes or Miyerkules, pero ang sa Ginoo ang iyang Sabat is the 7th day. So mao na siya, Brother Terso. Karon ang question, unsa man ning adlaw ang 7th day? Ha? Ha? Dia, unsa answer niyo? Ha? Domingo. Domingo dire. Dia. Unsang adlaw ang 7th day? Ha? Sunday. Ikaw, brother, ikaw dia. Unsang adlaw? Sabado. Ikaw, Terso, unsang adlaw Terso? The 7th day. Unsang adlaw 7th day? Okay. Ana ha. Tama. Na ako diri karon para akong i-lecture sa inyo ha para masabtan nato kung nasayop batag tama ba or nasayop. Mao ni ha. Kung moingog kog 1 plus 1 unsay answer? 1 plus 1. Ha? 1 plus 1? 2. Pananitan kung moingog 11 tama mali. 1 plus 1 equals 11. Tama o mali? Ha? Mali siya. Okay. So ana, kung muingon mo nga ang 7th day Sunday tama mali. Kung ang 7th day Sunday tama mali. Ha? Mali ang mali ang Sunday because the 7th day is Saturday. Alam si mga igsuan. Sana na siya, no? So at least atong anon ang 10 commandments dili pwede tanggalan og usa kay siyam na siya. Okay, mao ni siya, Brother Terso. Usahay natay kaugalingon nato nga pagpanabot nga musukuhay sa principle sa Ginoo. Okay, ato lang ni ikuan ha.
the 7 days is the Sabbath day of the Lord. Then sa Genesis chapter 2. Oh, Ay gugmaon siya. alagi oh. Di mo kita nakasalata sa Ginoo kay supak na to. Wala ay. Supak na. Ang ato lang nga naghimo tag maayo. Ano Sige. Okay. Kung ano sa